Bago natin simulan ang part 11, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Shoutout nga pala kay Idol Romar sa kakaibang request pero sige Idol nahiya ako bigla, pero dahil request mo yan Merry Christmas and advance. Bumaba si Blackie sa kanyang staff at nagkunot ang noo habang nagsisimulang gumawa ng isang stream. Isang malaking sheet ng apoy ang bomb-alot sa monster. Tanong ni Yuru nang hindi nasisiyahan, sinusubukan ba niyang kilitiin ito o ano? Inilabas ni Yuru ang kanyang mga braso at sumigaw, hayaang gawin niya. Isang maliwanag na pagsabog ang nangyari, at tinanong ni Blackie, tama na ba to? Sumagot si Yuru, may 12,000 health points ang monster, malayo pa ito. Sumigaw siya, darating na siya. Nagmadaling tumakbo ang monster nang biglang dumating ang ating bida sa likod nito, hawak ang hawakan ng espada. Inihampas niya ang binti ng monster at sinabi, nagcast ako ng speed curse dito, minus 50%. Ranged players, maghanda kayong umiiwas. Tinanong ni Blackie, ano ang plano niya? Hinawakan ng monster ang hawakan ng espada at binangga ang sahig gamit ang paa nito. Ang mga mages ay naitapon pataas at sumigaw, wo! Inihampas ng monster ang espada nito at inilagay ni Yuru ang kanyang kamay sa harap niya. Sumimangot si Sharon at sumigaw, maghahanda ang boss para umatake, hayaang umiwas sila. Sumagot si Yu nang may takot, hindi sila makagalaw, in-immobilize sila ng monster gamit ang sariling enhancement nito. Inihampas ng monster ang espada nito papunta sa harap at sumigaw si Yuru nang may takot, ayokong mamatay dito. Ginamit ng ating bida ang gravity release, at tumingin si Yuru sa kanya nang may gulat. Nagkunot ng noo ang ating bida at sumigaw, defensive blade. Isang malaking agos ng enerhiya ang bumuo ng maraming blades. Ang espada ng monster ay lumipad sa gilid at tumama sa lupa. Sinabi ni Yuru nang may takot, Shong. Tinanong ni Blackie, Brother PH. At tinanong ni Lone Snow, kumusta siya? Naknilled ang ating bida nang hindi iniangat ang kanyang ulo. Iniisip ni Chinua, isipin mo, si Sho ang unang bumagsak. Nagsimulang matuno ang katawan ng ating bida at sinabi niyang, damn it. Bigla, hinawakan siya ng isang kamay at nagsimula siyang magdasal. Tinanong siya ng ating bida, ikaw. Sumagot si Yuru, ito ang recovery spell na bagong natutunan ko, Brother Sharon, hindi ka mamamatay dito. Isa lamang itong spell na maaaring gamitin tuwing 24 na oras, kaya alagaan mo ang sarili mo. Tumayo ang ating bida at nagpasalamat, salamat. Hinugot ng monster ang espada mula sa lupa at iniutos ni Sharon, magmasid kayo sa posisyon niyo. Itinaas ng monster ang armas nito. Sinabi ni Lone Snow, hey, bakal na piraso siya dyan. Sumigaw si Chingu at hinampas ang espada nito, hayaang kunin niya ito. Iniulat ng sistema, Patch Leah's anger towards her is 0. Iniisip ni Chingu, hindi ko kayang pasabugan ang galit nito. Bakit siya lang ang tina-target ni Chain? Iniulat ng sistema, siya ay naharang ng Patch Leo, hanggang mamatay siya, hindi maipapasa ang galit sa ibang tao. Nagkunot ng noo ang ating bida at iniisip, naiintindihan ko na, binawasan nila ang health ni Leo ng kalahati at pumasok sa pangalawang phase. Sumigaw siya, Phantom Kill, lahat atakihin si Leo ng buong lakas. Huwag matakot na magdulot ng galit nito. Nagpakita ang mga clones, at iniisip ng ating bida, sa pangalawang phase, magpapatuloy itong manghunting sa mga piniling targets. Targets hanggang sa sila ay masira. Sa madaling salita, siya lamang ang aatakihin nito. Isang magandang pagkakataon. Tumingin ang monster ng magulo kung saan nangyari ang pagsabog. Tinanong ni Yuru nang may hindi pagkasiyahan,
dapat ba siyang magsikap pa? Sumagot si Blackie, ginagawa na niya ang kanyang makakaya. Iniisip ng ating bida, dati, isang tao lang ang maaaring targetan nito, ngunit ngayon, tinatamaan na ito ng 4 na magkakatulad na target. Ang prinsipyo ng monster sa pag-target ay palaging nagpapalit-palit ng evil mode patungo sa pinakamalapit na clone. Sa mga sandaling iyon, ang mga kasamahan niya ay patuloy na umaatake habang pinapalayo nila ang mga clone mula sa monster. Mananatili ang boss sa kanyang pwesto at hindi gagalaw. Dinala ng clone ng ating bida ang monster at lumapit mula sa likod nito. Umikot ito at sumigaw ng malakas. Isang malaking agos ng dugo ang sumabog sa gilid. Ang clone ay naglaho. Naunawaan ni Sean, ito na, ang huling phase ng Leo Patch. Sumigaw ang ating bida, sa huling phase, ang bilis ng reaksyon ng boss at ang agresyon ay mas mataas. Ang kakayahan nitong makakuha ng kamatayan ay nagpapahintulot dito na mag-restore ng 10% ng health sa bawat player kill. Kung pinatay nito ang isa sa kanila, lahat ng pagsusumikap nila ay mawawala. Sinabi ni Chingo, kailangan nilang tapusin ang huling phase ng walang kahit isang pagkamatay. Iniutos ni Sharon na itigil ang lahat ng atake, huwag gumamit ng hilang at huwag mag-attract ng galit. Idinagdag ni Chingo, lahat ng miyembro ng Ouroboros Guild ay kailangan mag-retreat palabas ng attack zone ng boss. Walang papasok sa battlefield. Sumagot ang mga kasamahan, naiintindihan. Ibinangon ni Yuro ang kanyang kamay at iniutos sa lahat na mag-retreat. Ang mga kasamahan ay umatras palabas at nagpatuloy ang laban-laban sa monster. Tinangka nitong umatake sa ating bida, ngunit mabilis itong tumalon sa gilid. Sumigaw siya, masyado nang pamilyar siya sa mga atake nito. Gumamit si Sharon ng Thunderstorm Flash at nagbigay ng isang hampas na kumalabit sa monster at nagtanggal ng ilang health nito. Umikot siya at lumitaw si Chisha mula sa likod. Tumalon siya at tinusok ang helmet ni Leo gamit ang kanyang espada. Pinutol niya ang leeg nito at ipinagpatuloy ang pagtusok ng kanyang espada. Umikot ito at itinapon si Chinua mula sa katawan nito. Nalaglag siya sa mga bato. Itinulak ng monster ang malaking paa nito pasulong. Kinuha ng ating bida ang isang kristal at ginamit ang gravity release. Ang monster ay tumaas at ang hampas ay tumama malapit sa kanila. Hinawakan ni Sharon si Chinua at sinabi sa kanya na siya na ang humawak ng huling hampas, at umalis siya hanggat maaari. Tumalon si Chinua at nag-click ng malakas. Gumamit ng isang fire spell ang ating bida. Sinabi ng monster, ang mga mortal na hamonin ito ay tanging pagpapatiwakal para sa kanila. Ipinagulong ni Xiong ang espada at sumigaw, hayaan mo siya, may regalo akong dalang demonyong espada, Flame Blade Dance. Tinamaan niya ang monster at nag-isip ng nagulat, may hadlang. Ngumisi siya at tumalon pabalik. Iniisip ng ating bida, pumayag na ang spell, kaya ang natitira na lang ay ang iyong kasanayan sa espada. Sinimulan niyang gumawa ng maraming pinpoint strikes, na kumukuha ng 108 health points. Tumingin siya at naisip, konti na lang. Biglang sumigaw ang monster at ang tunog ay nagpadala kay Xiong pabalik. Tumakbo si Chinga pasulong at ginamit ang kanyang enerhiya. Sumigaw siya, ang huling hampas ay mula sa kanila, sa Ouroboros. Iniutos ng ating bida na huminto si Chinua. Hinampas ni Chinua ang monster gamit ang espada at may maliwanag na pagsabog. Ang espada niya ay naputol at lumipad pabalik. Tumingin si Chinua sa walang hawak na hilt at tinanong, paano? Inalog ng monster ang espada at nagsabi, ang buhay niya, ang buhay ko. Mabilis na tumakbo ang ating bida at naisip, hindi ko pwedeng hayaan siyang mamatay dito. Tumakbo si Sharon ng mabilis at nag-alala na baka hindi siya makarating,
pero bigla niyang naramdaman ang pagyanig sa kanyang katawan at naisip ng takot, ano ito? Parang may kidlat na sumabog sa kanyang mga mata at mas marami pang kuryente ang dumaloy sa kanyang helmet at mga wire. Tinamaan siya ng kuryente at sumigaw si Xiong ng sakit. Nagbigay ang system ng abiso ng malfunction. Ito ay isang abnormal na kuryente na overload. Nagpakita ulit ang notification ng malfunction, at sinabi ng system na na-detect ang anomaly sa neural connection. Points. Nagpakita ulit ng notification ng failure at na-detect ang isang malaking pagtaas sa bilis ng consciousness synchronization. May abnormalidad sa character data at sinabi ng system na ang synchronization sa pagitan ng virtual avatar at ng consciousness ng player ay lumampas sa maximum limit. Ngayon, sa isang hakbang, binuksan ni Sharon ang lupa. Tumakbo siya, winawasak ang lahat sa ang kanyang landas at ang katawan ay napuno ng kidlat. Inaktibo ang acceleration mode, tumulak siya at tumalon patungo kay Leo, iniwan ang mga piraso ng lupa at mga bato sa kanyang likuran. Nagkadaupang mga espada at kumalat ang mga spark sa paligid. Pinrotektahan niya si Shinga gamit ang kanyang katawan, pinigilan ang atake. Nagulat siya at nagtanong kung paano siya nakarating doon ng mabilis. Si Leo ay naguluhan kung paano ang isang mahina ay makakaatake mula sa ganoong kalayo, pero sinabi ni Sharon na kahit sabihin niya, hindi mauunawaan ng monster. Ginamit niya ang Soulless KN technique, at maraming dugong mga chain ang lumitaw at nagbigkis sa monster. Hindi makagalaw at makapag-atake si Leo. Sa mga sandaling iyon, naghanda si Sharon na sumugod at tumakbo. Nagbigay siya ng isang hindi kapani-paniwalang bilang ng malalakas na hampas ng espada sa monster. Sumigaw si Leo sa sakit at patuloy na bumaba ang kanyang health points, hanggang sa siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, nawalan ng malay. Si Blackie at Lonely Snow ay nagulat. Tinanong nila kung paano niya nagawa iyon. Tumayo si Sharon sa harap ng monster at tinitigan ang kanyang mga kamay, iniisip. Ang acceleration mode ay nakakasama sa mga players sa tunay na mundo, kaya't matagal nang ipinagbawal ng mga developer ng laro. Hindi sinasadyang na-activate ito, marahil dahil sa gamit niyang pinakabago. Tinanong ni Leo, anong presyo ang kailangan mong bayaran para sa biglaang pagtaas ng lakas? Sinabi ni Sharon na ang tunay niyang pisikal na katawan ay tatanggap ng parehong pinsala gaya ng kanyang avatar. Kung mamatay ang character sa laro, mawawala rin ang utak ng player sa tunay na buhay. Ngunit kung tinanong siya tungkol sa presyo, naaalala niya kung paano ang assistant leader ay minaliit siya at sinabi na dapat siya ay masiyahan sa takdang oras. Pinayuhan siyang umalis agad, ngunit siya mismo ay nahulog sa apathy at hindi naintindihan ang mga tao mula sa guild.